Bolilyaso na si Matibag na sinungaling na NBI director dito, anak ng kagwang oh. Paano pa kaya nila matatakasan ito? Anak ng kamuti naman oh. Bataan ni Matibag nagpositibo sa gunpowder, anak ng kamuti. Nang una, itinanggi niya na ito ay NBI at sinasabing driver lang. Paano na ho ito? Pag nagpositibo ka sa gunpowder, ibig sabihin pumutok ang hinayupa ka. Tapos sasabihin mo volunteer, tapos sasabihin mo driver lang, anak ng kamuti at hindi daw pumutok. Wala na. Tibag na talaga ang sinungaling na Matibag sa resulta ng investigasyon ng mga kapulisan. Aray ko diha, sakit naman ito. Okay, ito Mariel Rodriguez, dumipinsa po kay Senator Idol Robin Padilla laban po sa mga bumabatikos po sa naturang senador na di umano'y sinamahan si Senator Ronald Bato de la Rosa na makaalis po dyan sa Senado. At sumagot rin po ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban po sa Office of the Solicitor General na sinabing dapat daw iserve ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Utang ina no, akala ko ba to mga abogado tong mga nasa gobyerno, yung pala mga abogado no. Kahit daw walang utos ng korte ay pwedeng iserve awards naman. Para saan pa ang konstitusyon ng ating bansa na tayo'y lamang sumunod sa banyagang kautusan? E di sana wala na tayong batas. At sa mga banyagang puti na lang tayo susunod kung ano ang batas nila, anak ng kagwang. Isang kahihiyan ho ito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin itong patungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa, yung sagot ng Office of the Solicitor General sa motion ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. Narito po. At sumagot rin po dyan si Atty. Torion. Narito ang update bago natin pag-usapan po yung ibang issue ngayon. Nasaan na ba yun? Pakinggan natin ito. Pinababasura ng Office of the Solicitor General ang inihaing motion ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang arrest warrant nito mula sa ICC, habang ang PNP pinaiimbestigahan ng umano'y police convoy ng van na pinaniniwalaang sinakyan ni Bato palabas ng Senado. Narito ang frontline report. Madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang barilan sa loob ng Senado, namataan ang ilang sasakyan palabas ng Senado sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Sa video na kuha ng News 5, bandang 2:32 ng madaling araw lumabas mula sa basement ang isang puting SUV. Hindi malinaw kung sino ang sakay niyan. Pero base sa Senate logbook, 2:35 AM umalis ng Senado si Senator Robin Padilla. Makalipas ang higit 30 minuto, isang itim na van ulit ang lumabas. Kasunod niyan, isa pang puting sasakyan na may marka ng PNP. Pinaniniwalaang yan ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa para sumibat palabas ng Senado. Okay, stop muna tayo doon kasi nga magkaiba yung oras no? Si Senator Robin Padilla, 2:32 AM, nakaalis na. Tapos nung alas 3 ng umaga daw, alas 3, ay may lumabas na isa pang sasakyan at merong PNP police na lumabas. Nandun daw si Senator Bato. Ayon po sa balita. Hindi magkasama si Bato at si Robin, anak ng kamuti, magkaiba ng oras eh. Tuloy De la Rosa may nakabinbing warrant of arrest sa International Criminal Court. Kabilang siya sa mga tinukoy ng ICC na umano'y co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong drug war sa bansa. Under protective custody ng Senado si Senator Bato nang mangyari ang insidente. Pero bakit may police convoy? Nilinaw yan ng Pasay City Police. Sa inilabas nilang pahayag, mismong si Police Colonel Joselito de Sisto raw ang sakay ng naturang police vehicle. Pero hindi raw ito bahagi ng anumang convoy o escort ng sinumang personalidad. Ang paglabas daw nito sa gusali ay bahagi ng kanilang police operation. Wala raw kaugnayan sa sinusundan o binabantayang sasakyan. Nagkataon lang daw ito. Sa kabila niyan, pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente. Giit ni Nartates, hindi kumikilos ng bulag ang PNP dahil nakataya rito ang kanilang integridad. Ipinag-utos ng hepe ang independent na pagre-review ng mga logbook, CCTV footage at radio dispatch nang nangyari ang insidente. Kung matatandaan, kumiling si Senator Bato ng kustodiya mula sa PNP kaugnay ng ICC warrant. Nang tanungin niyan sa PNP, hindi nila ito kinumpirma o itinanggi. Sa ngayon po, hinihili po natin na mag-no-comment muna po tayo kaugnay na nasabi ko sa pinfo. Ipinaubayan na raw nila ito sa kaukulang otoridad at legal na proseso. Nagkomento naman ang Office of the Solicitor General o OSG sa mosyong inihain ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Sa 83 pahinang dokumento, hiniling ng OSG sa Korte na ibasura o huwag pagbigyan ang urgent manifestation ni Bato. Kulang daw kasi ito sa merito. Naghahay ng motion si Bato para pigilan ang arrest warrant sa ICC. Hinihintay na lang ngayon ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa petisyon ni Bato kaugnay sa legalidad ng arrest warrant. Una nang sinabi ng Department of Justice na wala muna silang gagawing aksyon kay Bato hanggat wala ang SC decision. Pero binabantayan na ng immigration ang senador. Sakaling lumabas siya ng bansa ayon sa DOJ, agad siyang ipaaresto. May desisyon man ang Korte o wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ben. Hindi, ang tawag ko sa DOJ na budlat ang bata, ang tanga nyo. Bakit nyo arestuhin Walang kaso, anak ng kamuti. Alam nyo, nalungkot lang ako dito sa bansang ito. Dahil lumalabas ang NBI ay NBI ng ICC, ang police ay police ng ICC. Putang ina no, ang hayop. Ang sino pa ba? Si Trillanes, tuta ng ICC. Si Bongbong Marcos, tuta ng ICC. Nagkagulo ng Pilipinas dahil sa mga leader na ito na lumuluhod no sa mga banyaga na meron naman po sana tayong sariling korte. Alam mo, simple lang naman ang problema natin mga Pilipino
sabihin na lang ho natin no, na si Bato ay may kasalanan at si Duterte. Di ba ho ang gobyernong Marcos, kalaban nila ang mga Duterte, pati si Bato? Bakit kailangan pa magsampa ng kaso sa ICC? Bakit ICC pa ang dumunog dito sa mga kasong ito? Di ba ho, isampa mo na sa Supreme Court? Dahil ang administrasyon naman ngayon, Marcos, hindi naman Duterte. Kaya ito ay maliwanag na pamumulitika lamang ang lahat na nangyayari kay Senator Bato de la Rosa. Pakinggan po muna natin itong si Mariel Rodriguez, asawa ni Senator Idol Robin Padilla, dahil dumupin sa bago tayo babalik sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito po. Pinag-usapan nun was when the people, when I said that they don't deserve him, I'm talking about those who say bad things about him. Totoo. They do not deserve him. Okay? But there are so many people, the Muslims, the indigenous groups, ang daming people na umaasa sa kanya. So, Committee ko yun eh. yes, Yung indigenous, tapos ginano niya, kaya nag-turnover ako sa yun, kanya. di ba, Sen? Kawawa talaga sila. So, kawawa talaga sila. Hindi pa po tapos. We need him. Yung mga How dapat many can you say pure of heart? Di ba po? Katulad niya sa public service. Yes. Pure of heart Para sa akin, yung sa Quran talaga, na totoo. yeah, and talagang to really make a difference, to help. Gusto Yun na talaga suburin yung mga Houthi sa Iran. Yeah. Kinakalat ka na ako, inis na ako. Yes. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Ano ko ba? So when you ask me if I want him to continue, yes. For me, hindi pa po tapos. For me, marami pang hindi natutuunan ng pansin. And feeling ko tama. po, At ang daming taong umaasa lang sa kanya. Ano ba? and then, di ba po dahil na, paano ko ba magandang sabihin? Di ba pero alam ko, kung may makakaintindi, alam ko maiintindihan nyo po. Yung parang, hindi pa natin na ma-max out yung help natin Yeah. kasi marami pang, pag meron tayong, kunwari, may bill na gustong Yeah. ipasa, hindi lahat na ipapasa agad. Oh, hindi, Kasi, tagal. di ba? Ang tagal-tagal. Ang dami pong, lalo na dahil tayo po ay, Ay, ako tumakbo ng re-election, daming bitin. dami pong, ang dami pang kailangan gawin. Ayan po yung pagtatanggol ni Mariel Rodriguez. Nakuha ko yung punto niya dyan eh. Si Senator Robin Padilla ay marami pa siyang pwedeng gawin. At si Senator Robin Padilla, kung hindi po maayos na senador sa paningin ng mga dilawan, mga kritiko, kung hindi po ninyo kailangan si Senator Robin Padilla, mayroong mga komunidad na nangangailangan. May mga sektor na nangangailangan kay Senator Robin Padilla. Isa na raw yan yung mga kapatid nating mga Muslim. Alam nyo, nalungkot lang ako kasi mayroong mga ibang mga Muslim kagaya doon sa Senado na para bang ayaw nila kay Senator Robin Padilla. Ano ba yan? Sana po ako'y nanawagan sa mga kapatid na mga Muslim. Suportahan niyo po si Senator Robin Padilla. Dapat all out ang suporta ho ninyo. Kasi siya nagre-represent talaga ho sa komunidad ng mga Muslim. At dapat magiging proud po kayo. Imbis na batikusin siya, suportahan niyo na lang ho kasi siya po ngayon ay naninindigan para sa sektor ng mga kapatid nating mga Muslim. At hindi lang po mga Muslim ang nirepresent ni Senator Robin Padilla, mga indigenous people na napabayaan na po ng ating pamahalaan, na mayroong isang Robin Padilla nang handa po makinig sa inyo. Naalala ko po yung yung tulong ni Senator Robin Padilla sa community ng Muslim na parang nagkaroon ba ng bagyo doon or something ganun. Si Robin Padilla ang pinakaunang tumulong sa Bangsamoro. Kaya ako sa akin lang, may mga pailang-ilang mga Muslim na ayaw kay Robin, suportahan nyo na po. Saan ba kayo susuporta kay Bangag? Tingnan nyo naman po yung history ng mga Marcos sa mga Muslim na hindi po ninyo alam. Yung pamilya niyan, minasakir po ang inyong mga kapatid ng mga Marcoses, ng Marcos Sr. Baka nakalimutan po ninyo yun. Kaya imulat ang mata. Yung mga Marcos, ano lang yan mga yan, pamumulitika lang po ang ginagawa ho nila. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ako nga, saludo ako kay Robin Padilla kasi isipin mo kung totoo man talagang sinamahan niya si Senator Bato, totoo siyang kaibigan. Handa po siya magpakamatay para sa kaibigan. Pero meron bang nilabag si Senator Idol Robin Padilla na batas? Wala po siyang nilabag ni isa. Unang-una, walang warat o bari si Senator Bato. At kinokontest pa ho ngayon diyan sa Senado, sa Korte, tungkol po dito sa warrant. Yan na nga ho, sumagot yung Office of the Solicitor General. Narito naman po yung sagot po ni Attorney Turyon, ang abogado po, legal counsel ni Senator Bato. Pakinggan po natin. Makakausap natin ang isa sa mga legal counsel ni Senator Bato, si Attorney Sailito Turyon. Magandang gabi po, Attorney. Hello, good evening. Magandang gabi po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po. Well, Attorney, nabasa na po ba ninyo yung sagot ng OSG sa inyong TRO petition? The OSG Yes, says, yes. Kung nabasa na po ninyo, anong reaksyon niyo po dito? Well, we are preparing our reply, comment that they filed. We are given 3 days within which to file our reply to the said comment by the Office of the Solicitor General. Okay, the OSG argues that RA 9851 authorizes the government to enforce the ICC arrest warrant without need for validation by a Philippine court. At hindi rin naman daw po ito extradition case na state-to-state yung agreement. Iba daw po yung ICC surrender. Your thoughts, please. I hope I will not be committing a violation of the sub judice rule, because this is an ongoing case. But I think the people also have the right to know. Well, that is the stand of the Soljan, but we respectfully disagree, simply because of the fact that the right of an accused person, even in cases of warrants of arrest by foreign courts,
it really includes recourse to local courts. And this could not only be seen under Article 59 of the Rome Statute, which states yung, if you read again Article 59, a custodial state ang nakalagay dun eh. And a custodial state, according to ICC-ICRC agreement in 2006, refers to a state in which a person under which a warrant of arrest issued by the ICC is detained while awaiting transfer to the seat of the ICC. So this refers to a member or non-member. And besides that, granting for the sake of argument, kasi nasabi nila, we could no longer invoke the Rome Statute, which is actually funny because you could not cherry-pick provisions of the Rome Statute, such as the warrant of arrest when it favors to you, while at the same time preventing us from invoking Article 59 when it favors us. That is not the rule. But granting for the sake of argument that such can be accepted, this is not only governed by Article 59, this is governed by customary international law. Like for example, we are a signatory in 1986 to the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 9 thereof allows the accused to resort to the court in cases of local courts in cases of such eventualities. Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights also allow such remedy. So lahat po ito, meron din tayong what you call this precedents, the El Masri case of Italy in Ivory Coast, that also happened in so far as one accused is concerned. So Okay. this is not a new case. Okay, attorney, dati po kasi sinabi ni Senator Bato na willing siyang samahan si former President Duterte sa ICC at alagaan pa ito. Ano pong nagbago sa pananaw ng kliyente ninyo? Wala namang nagbago. Ang sa amin lang naman, kasi if you read Article 17, surrender or extradition. If you note, yung extradition, may rules na pinalabas yung Korte Supreme Suprema. Court, yes. Ang gawain mo, sa RTC ka magdaan. Sa surrender kasi, even during the deliberations in Pangilinan versus Cayetano, na-discuss po yan na hindi po kinopya lahat ng Pilipinas yung procedural mechanism as to how to effectuate surrender in the Philippines. So, kung baga, wala tayong procedural rule as to how to effectuate it. Saan ba natin idaan na korte? RTC, Court of Appeals, Supreme Court kaagad. Wala po yan. Kaya hindi po pwede na i-shortcut natin at kunin si Bato at idiretso na sa Hague, Netherlands. Yung mga foreign judgment, kailangan ng confirmation ng local court. Ito pa, na arrest warrant which involves liberty and life of a person. No. Sira ulo tong hinayup pang reporter, no? Pati ba naman yung yung sinabi ni Bato na sasamahan ko si Tatay Digong sa daig, tinanong pa, ang pinag-usapan legal battle na po eh. Alam niyo po kayo mga reporter, mga wala kayong kwenta sa totoo lang. Alam niyo, wag nating baliin ang sarili nating batas. Huwag po tayo yumuko sa batas ng mga banyaga. Kailangan po natin ng isang local court na magdesisyon po kung ito ba ipahintulutan po ng gobyerno ang banyagang warrant. Alam niyo ho, sa akin sa totoo lang, ako hindi naman ako nag-aral ng abogasiya. Kayo, sa mga hindi rin nag-aral ng abogasiya, simple lang po eh. Ano ba ang dapat natin sundin? Ang banyagang korte o yung local court na sarili nating korte na functional naman ho, gumagana naman ho ang ating mga korte. Ang daming korte natin sa Pilipinas na gumagana. Papayagan na lang ba natin na panghimasukan ang ating sariling bansa ng mga banyaga at luluhod ka na lang ho? Ang sabi nga ho ni Senator Robin Padilla at saka Senator Bato, ang ating mga ninuno nakikipaglaban po sa mga mananakop noon. Marami pong nananakop pala sa atin eh. Sinakop po tayo ng Kastila, sinakop po tayo ng British, sinakop rin po tayo ng Hapon, Amerikano. Pero lumaban po ang ating mga ninuno. Pero sa panahong ito, ay tayo na po mismo ang lumuhod. Hindi man lang po tayo lumaban sa mga banyagang korte at ipinaglalaban ng ating sariling konstitusyon. Tuloy po, Attorney Torion. No, attorney, kung talagang naniniwala si Senator Bato na walang jurisdiction yung ICC dito sa kanya, no? Bakit parang umiiwas siya na humarap sa authorities? Hindi ba dapat harapin niya ito head-on? Kasi nga, yung gobyerno, di ba, ilang beses na namin sinasabi, the government should have a clear stand. Would it be a surrender or would it be extradition? If it is surrender, show us the procedural mechanism upon which the rights of the accused would likewise be respected. Kasi hindi naman po pwede na dakpin lang kaagad siya at dalahin sa Netherlands na parang manok. Tao po siya, lahat po ng jurisdiction ng, maski nga sa Italy, na member na mismo ng ICC, idinadaan yung kaso ni El Masri na isang Libyan na dakip doon at he was even found to be not, he was even found that his rights were not respected. He was released. And yung nasabi Attorney Torion? Wala yung audio. Hello, attorney, naririnig niyo po ba ako? Hindi po namin kayo narinig na wala pong inyong audio. nung nangyari. Ayan, alright, sige, sir. Walang clear procedural mechanism dito sa atin as to surrender. Kasi sa Pangilinan versus Cayetano, klaro po yan doon sa deliberations po ng kaso na hindi kinopya lahat ng Pilipinas as to the procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Hindi po pwede po na diretsuhin lang sa DACPIN papuntang Netherlands because this would contradict customary international law. Okay. Italy nga, na member ng ICC, yung si El Masri, Nasim, nung taga-Libya siya, nung nadakip sa what you call this, Italy, he was given the chance to have remedies in the courts of Italy and he was found to be, his rights were violated and he was released. Italy na ngayon. Ivory Coast also, meron din nangyari na isang akusado. Dumaan din sa local courts. Yun namin. Attorney, can you categorically tell us kung nasaan ngayon si Senator Bato, or are you intentionally withholding that information to avoid a possible No. arrest? What really happened at that time was 1:30 ata ako or 1:40 ata ako lumabas. I was even interviewed outside eh. So, I was pagkatapos noon, because I was so pagod na rin, natulog na kaagad ako. Hindi ko talaga alam. Pagbalik ko the next day, the same day, mga 9:15,
Kaya pala nagtanong yung supervisor sa akin, attorney, sino nagpa-akyat mo dito? Ko, of course, presumably, And then to clarify, attorney, aware po kayo or hindi na umalis po siya ng Senado? hindi ko alam at that time. Ah, ngayon po. Doon ko lang na-confirm mga, akala ko nung pagka morning, pagdating ko, 9:50, 9:30, nandun pa siya. Kami ni Jimmy, attorney Jimmy Bondo, kala namin nandun pa siya kasi nung nagputukan, immediately before nagkaputukan, nagkahiwalay kami, lumabas pala siya doon sa opisina ni Senator Cayetano. Attorney, anong oras niyo po siya huling nakita? Sa opisina ni Senator Padilla. Anong oras niyo po siya huling nakita, attorney? Mga before kami lumabas, mga 1:30, nag-selfie pa kami doon sa crime scene. Are you in touch with Senator Batong right now? Do you know where he is? I am in touch with the family but not with him. Okay. Kasi nag-ping daw yung cellphone ko, i-contact ko siya, so I'm not contacting him. So, you're confirming, sir, na nagtatago siya ngayon? No, I'm not. He's not making himself available. But if you want to call it that, that's your right also. That's your opinion. Okay, we understand. But what's your next step in case the Supreme Court will not issue a TRO after the 72-hour period na ibinigay para mag-comment yung mga government agencies? We are hoping and praying that the Supreme Court would act. Then if it will not, then we will see. We'll cross the bridge when we get there. Okay. Ang tindi talaga ngayon ng disinformation no, sa ating mga Pilipino. Itong may pakana, mga media, mantakin mo yung sinasabi na word na nagtatago. Ang hirap po kasi yan, ipatulan pag sinasabi mong nagtatago. Pag umuyon ka dyan na nagtatago, sinabi mo talaga, parang inamin mo na si Bato, meron talagang may kaso, no? At may tinataguan na batas sa ating bansa. Wala po siyang tinataguan na batas dahil wala po siyang kaso sa ating bansa. Kung gusto niyo pong manaig yung sinasabi ninyong tumakas si Bato, nagtatago si Bato, kasuhan niyo na po sa Korte Suprema. Marami pong korte available para masabi talaga natin at labasan niyo ng warrant of arrest sa local court. Para pag hindi po hinarap ni Bato, ay pwede niyo pong sabihin na si Bato ay nagtatago. Wala po tayong warrant of arrest galing sa local court at wala pong kaso si Bato sa ating bansa. Maliwanag po itong nangyayari sa atin kay Bato, kay Tatay Digong, ito ay political motivated. Talagang pamumulitika lamang, gusto lamang mapin down at mapabagsak ang mga Duterte gamit si Trillanes. Ganun lang ang kasimple yan Kasi kung tayo mga Pilipino, gusto natin mapanagot si Bato, excuse me po, at si Tatay Digong, Duterte, bakit ayaw natin kasuhan sa ating korte? Available. Lahat ng korte nandyan. Mga dilawan, pinglawan. Bakit nasa dahig pa talaga? Dahil, tama po si Senator Bato de la Rosa, ito lamang ay pamumulitika. Pakinggan natin si Senator Bato. Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa. Nagalit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista. At yung Sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Senator Bato, you think this is all about politics? Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Correct. Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto nyo accountability, filean mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Nandiyan ang mga Philippine courts natin. Pero kahit isang murder, walang pinahal sa akin. Kasi alam nila, wala akong pinatay na tao. At wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Yung mga taga-ICC naniniwala sa kanilang publication. Everything is fabricated. So ano lang ang naging role mo, sir? Ano lang ang naging role niya? Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat bipisan ang sarili nila. Correct. At wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron na, pinapabisigahan natin. Agree talaga ako dito kay Senator Bato de la Rosa. Kahit na kay Tatay Digong, kung may kasalanan talaga ang mga to, kung merong nilabag sa war on drugs, bakit ayaw natin magsampa sa korte ng kaso? Total, ang presidente naman ngayon ay si Bongbong Marcos, galit na galit sa mga Duterte. At dito na lang tayo mag-trial. Kasi, sabihin na lang natin, may kasalanan ang mga yan. Bakit sa ibang korte sila managot? Bakit sa ibang bansa sila managot? Pilipino tayo Pilipino yung inaakusahan ninyo. Hindi sa Philippine Court ninyo kasuhan. Hindi kung may kasalanan, managot sa mga Pilipino. Di ba mga dilawan, mga komunista, mga miyembro ng malitagang, mga kabangagan? Simple lang yan. Available ang Philippine Court. Ngayon, ay sampahan ninyo kay Senator Bato para magkaalaman. Hindi isang kaso, wala kayong sinampa. Anong ibig sabihin nito? Walang kaso si Bato. Walang kaso si Duterte. Gumawa kayo ng kwento, nagfabricated ng kwento si Trillanes, nakinig naman itong ICC, kaya nagkaroon ng kaso. Pero ang question nga po, wala silang jurisdiction sa atin dahil hindi tayo miyembro ng ICC. Pero ang gobyerno ng Marcos lumuhod sa ICC. Nagiging tuta ng ICC. Sunod-sunuran, uto-uto, walang sariling paninindigan sa bayan. Kasi kung hindi po tayo manindigan sa ating sariling batas at konstitusyon, ang magiging resulta dito ay banana republic. Para tayong mga walang alam sa batas. Yung mga abogado, yung mga huwis, mga judge, hurado sa Supreme Court, wala pala kayong kwenta. Sayang pala yung pinag-aaralan ninyo. At wala palang kwenta yung 1987 Constitution natin. Dahil lamang sa pamumulitika ng gobyernong Marcos, isinintabi na po ninyo ang ating saligang batas. Isang kalapastangan po ito na dapat managot kayong lahat dito. Lahat po na kumakatig at pumapabor at lumuluhod sa International Criminal Court, ang tawag po sa inyo, kayo po ay mga traidor. Excuse me po. Kayo ay makabagong makapili. Traidor po kayo ng bayan. Yan ang maliwanag ho dyan. Kasama po kayo, Trillanes. Dapat kayo ikulong lahat.
magsinday Sara na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. O ito, isama nyo po, isama po ipakulong siya sa Matibag. O ito na, sa sobrang sinungaling ni Matibag, sa mga pagkakataong ito, hindi na po niya kaya itong takasan dahil bulilyaso na. Nung una, sobrang sinungaling, di ba ho? Ang sabi, wala daw NBI. O tingnan mo ha, itong mag-amo. Sabi ni Bangag, sabi ko sa NBI, umalis kayo dyan, sa Senate. So ibig sabihin may NBI. Sabi naman ni Bangag, Bangag sabi ni Pinocchio, ito Pinocchio 1, si Bangag, Pinocchio 2, si Matibag, Pinocchia naman itong si Claire Castro. Sabi naman ni Matibag, walang NBI sa Senate. Andito kami lahat sa opisina, di ba? Tangina, sobrang sinungaling. Ang sabi naman ni Claire Castro, nagpaputok ng warning shot si Aplaska. Kaya napilitan rin mag-warning shot ang NBI. So may NBI nga. So hindi nagkatugma ang mga sinungaling. O, ito na ho. Ito na yung maliwanag. E di sa gabing iyon, may nahuli po na NBI, no? Okay, may nahuli na NBI personnel. Narito, ito, pakinggan natin. Okay, so ito po yung NBI personnel na itinanggi po ni Matibag na hindi NBI agent, na nahuli po dyan sa Senado, mismong kapulisan pa lang nakahuli. Binalikan niya yung tactical bag niya at may baril. So ngayon, narito yung unang version na kasinungalingan ni Matibag. Itinanggi ito ni Matibag. Ang sabi, hindi namin ano yan, hindi namin agent yan. O, ito, pakinggan natin yung kasinungalingan ni Matibag. May we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw tumawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry pang huli. Putang ina, no? Wala daw siyang baril na hawak-hawak. Yung baril daw na actual pinahawak kasi ulul. So, volunteer daw. Putang ina, kasinungalingan tong animal na to talaga, no? So, kasama po siya nung mga As a agents driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yung po yung report sa akin ng mga NBI, but Driver, officially ha? is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, saka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Putang ina, no? Ang kasinungalingan niya, lampas hanggang impyerno. Yung pulis na katabi niya, si Nartatis ba yun? Parang hindi kumbinsido sa kasinungalingan ni Matibag. Driver lang daw. Hindi daw pumutok, hindi daw mawak ng baril. Pinahawak lang daw. Yun yung gusto niyang ipalabas sa interview. Pero ito, kinasuhan tinuluyan. Kasi kung ikaw hindi ka kasama, kinasuhan na po ng pulis. Grabe, kawawa nga tong kawawa nga tong taong ito. Yan ang sinasabi. Pag sumama kayo sa grupo ng Markademonyo, panigurado, kasama rin kayo makulong at makasuhan kayo. Narito na, pakinggan natin. Sinampahan ng reklamo si Mel Oragon, ang tuturong suspect sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. At live po mula sa Pasay City, nauna sa balita, Gary De Leon. Gary, ano ang mga reklamong sinampahan laban kay Mel Oragon? Bok, ayon sa Southern Police District, naharap si Mel Oragon sa 7 reklamo, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm scandal and other disturbance of public order, resistance and disobedience to a person in authority, and disturbance of proceedings, trespass to property, and violation of Senate security at direct assault. Hindi pa tiyak kung makapagpiyansa siya dahil hindi pa tapos ang evaluation ng piskalya sa mga reklamo laban sa kanya, Bok. Pero Bok, paano nadawit itong si Mel Oragon sa nangyaring barilan sa Senado? Bok, kung babalikan, base sa salaysay ng NBI, si Oragon ang nagsilbi nilang driver sa Senado. Nasa ground floor daw noon si Oragon na magkaputukan. Inaabangan niya noon ang mga tauhan ng NBI na paalis. Nang makabalik na raw sa opisina si Oragon, bigla raw itong inutusang bumalik sa Senado. May naiwan daw kasing tactical bag ang mga tauhan ng NBI at doon na raw naaresto si Oragon. Ayon sa PNP, nahuli siya sa second floor ng Senate building kung saan nangyari ang putukan. May nakuha mga bala at magasin sa kanya pero walang baril. Bok. Wala daw baril, no? Grabe, no? Sobrang kasinungalingan itong mga animal na mga NBI. Yan ang problema ninyo ngayon sa inyong kasinungalingan. Nagiging inconsistent na po yung mga pahayag ninyo. Alam mo, kawawa ka, Mel Oragon. Kung ako, Mel Oragon, ikanta ko na lahat ng mga nalalaman ko. Kasi kung hindi po ikakanta ni Mel Oragon ito, siya lang po ang mabubulok. Ilan yung kaso? I think mga 6 na kaso. Alam mo yung 6 na kaso na yan, dapat para yung kay Matibag, hindi sa'yo, Mel Oragon. Kaya ako sa'yo, kumanta ka. Huwag kang pumayag na ikaw lang ang mabilanggo. Kasi kung may paglabag itong si Mel Oragon, edi mas may paglabag ang nag-utos sa kanya at yung leader po ng NBI na si Matibag. O ito na ang sabi, hindi daw umawak ng baril, sabi ni Matibag, hindi daw pumutok. Pero paano po ito? Bulilyaso na dito si Matibag. Ayan o, NBI driver na inaristo matapos ang nangyayaring pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Mayo at 13, nagpositibo sa gunshot residue test ayon kay Southern Police District Chief PIO, Police Lieutenant Margaret Panaga. So, positibo sa gunpowder. So, ibig sabihin nito, no, pumutok siya ng baril. Nagpaputok siya. Kasama siya sa pamamaril.
Putangina. Kawawa ka. Mel Oragon. Para maging Oragon ka, ikanta mo itong sinungaling na matibag at huwag kang pumayag na ikaw lamang ang makulong. Kasi ang hirap naman, no? Nagtatrabaho ka, no? Tumanggap ka ng malita. Pero ngayon, ikaw lang ang magiging sacrificial, magiging collateral damage. Pero yung totoong mastermind na nag-utos sa'yo, hindi mo ikakanta. Alam mo, ang nakikita ko dito kung ano, magiging delikado ang buhay dito ni Mel Oragon. Sa akin lang, ha? Kasi in the first place, nasakuti siya, no? Nahuli siya. Pagkahuli, caught in the act, Kasi binalikan yung tactical bag, kinasuhan, di ba? Kinasuhan agad, 6 na kaso. So, kahit na kinasuhan na si Mel Oragon, itong si Matibag, puro deny pa rin. Puro pa rin kasinungalingan yung mga statement na inilabas sa media. So, ito ngayon, mukhang hindi na po makakatakas dito si Matibag. Hindi po ito driver, at lalong hindi po ito volunteer. Kasi kung driver ka, kung volunteer ka, bakit may hawak ang baril, at bakit pumutok ka? Ito yung patunay. Positibo sa gunshot residue gunpowder. Pumutok ka, bumaril ka, gumanti ka, nakipagbakbakan ka. So anong tawag sa'yo, driver? Anong tawag sa'yo, volunteer? Hindi. Ikaw ay NBI agent. Para sa atin po, alisin na po natin yung sinasabi ni Matibag na NBI driver, NBI volunteer. Hindi po. Siya po ay NBI agent. Ang NBI agent ay pumuputok at may hawak na baril. Ang driver ay nagmamaniho lamang ng sasakyan. Ang volunteer, utang ina, national, ano kayo? Non-government organization? NBI kasi may volunteer kayo? Red Cross, may volunteer. Dito pa lang bulilyaso na si Matibag. Alam nyo ho, kung patas lang ang batas, patas lang si Bangag, dapat ito si Matibag sibakin at kasuhan at ipakulong. At dapat ito yung unahin isuspende ni Buyeng Rimulya. Dahil maliwanag po ang kasinungalingan niya, pilit niya nilusutan, kaso nga lang hindi niya kayang nalusutan. Lalo siyang nababaon sa kasinungalingan niya at bulilyaso siya ngayon. Sino ba dapat? Ang dapat makulong. Di ba si Matibag? Yan ang maliwanag. Kaya ako sa akin, malabong takasan ni Matibag ang kanyang kasinungalingan ngayon. Lalo na lumabas na ang katotohanan na yung sinasabi niyang volunteer at driver, anak ng kamuti, pumutok din pala, may hawak na ba?